Tabi kayo dyan kay Bro RA. Dito sa ano, sa may unahan sa... Ano ba ito? Yan, hello. Naka-open tayo? Sige. Hello. Malakas ba? Tingnan nga natin ito. Wala ko na siya sa. Ko dapat tingnan kung yan. Bali kayo ay mga Katoliko talaga. So, sige, maganda to. Bago tayo makapagpasimula, tayo tumayo, mga kapatid. Tayo manalangin kasama si kapatid na JD. Sige bro, ikaw na bahala. Pumikit tayo at tayo mag-aantanda o sign of the cross dahil ayon sa naturuan ng simbahan at ayon sa tradisyon ng simbahan sa verse 15 ng ikalawang Tesalonica, yung krus na pinagpakuan ni Kristo sa 6:14 ng Galacia na siyang simbolo ng kaligtasan ay dapat nating antanda. Sige, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ako na pala. Ayan. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curse or factor spell, I declare this certain factor spells now and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit has been sent against us, I decommission you and I send to the vision to be with us in you. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us from evil. Amen. And it's Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, magandang din sa inyo. Pagpasensyahan niya na ngayon lang tayo nakapagpasimula dahil naghanap tayo ng mga... sige, okay na. Ngayon lang tayo nakapagpasimula dahil wala gaanong taong interesadong makinig. At hindi na ako magtataka mga kapatid dahil yun ang pinagpapauna ng mga apostol sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5 na ang ating mababasa, datapwat alamin mo ito na sa mga huling panahon ay darating ang panahon ng pangalan. Klaro ba yung tunog? Malakas naman. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtumayaw, mga masuwayin sa magulang at walang kabanalan. At hindi na tayo magtataka, yung ibang tao nawawala na yung kabanalan, yung pag-ibig sa Diyos ay nanlalamig. Pero kayo, nakakasiguro ko, sa Diyos kayo. Bakit? Basahin natin ang 8:47 ng 1. Sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Handa ba kayo makinig, mga kapatid? Dahil kayo naman ay mga kababaihang Katoliko, makikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat yun ay sa Diyos. At utos rin ng Diyos na tayo makapagsuri gaya ng isinulat ng mga apostol sa 4:1 ng unang 1. Na mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng espiritu kung ito sa Diyos. Kaya susubukin natin yung isang relihiyon na tinatawag na born again. Alam niyo yun? At Baptist Church. Upang tayo yung mga maliliit na Katoliko, mga kabataang Katoliko, ay hindi masilo at hindi maakay ng mga protestante, ng mga pastor, ng mga relihiyong itinatag lamang ng tao gaya ng born again Christians at Baptist Church. At isa sa maling itinuturo nila, mga kapatid, yung hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Di ba? Narinig natin noon. Faith alone na lang eka, pananampalataya na lang eka, ligtas na kayo, hindi na kailangan ng gawa. Yun, isang malaking kasinungalingan o isang malaking pagkakamali na kanilang itinuro sa kanilang mga miyembro at sa mga kapatid nating Katoliko na hindi naman alam ang aral ng Katoliko. Di ba maraming gano'n? Bakit? 5:13 ng Galacia. Sapagkat kayo mga kapatid
ay tinawag sa kalayaan. Tinawag tayo sa kalayaan. Kaya may tayo makakapagpasya kung saan tayo aalis, kung saan tayo pipili, kung saan tayo denominasyon. Pero para makasiguro tayo, sundan natin yung application ng simbahan at itinuturo ng mga apostol na nakasulat sa 12:9 ng Roma. Ganito ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaigbabaw, kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya tayo, importanteng sumanib tayo dun sa mabuti. Alamin natin, mabuti ba ang born again? Ikaligtas ba ang aral ng born again at ng mga protestante gaya ng mga baptist? Ating alamin. Dahil isa sa itinuturo nila mga kapatid, hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. At isa sa mga binabasa nilang talata upang makapangloko ng mga inosenteng Katoliko, yung nasa 2:8-9 ng Efeso. In King James Version, not by any work of righteousness or your own works of righteousness because you should boast. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa sapagkat yung iyong ipagmamakuri. Tama naman yung talata. Mga kapatid, wala tayong tutuloy dun sa talata. Pero yung interpretasyon ng mga pastor, ng mga born again, ng mga baptist na wala nang ginawa kundi mangloko ng mga inosenteng Katoliko, mali. Unang-una, anong karapatan nyo mag-interpret ng Biblia samantalang ang Biblia produkto ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na siyang inaaliban natin ngayon na simbahang Katoliko? Bakit? Historically speaking, noong year 405 AD, ikinumpile ni Papa Damaso at Santo Jerome ang Biblia. Wala itong born again. Wala itong baptist. Di ba? Paano natin nakakasiguro na may karapatan silang mag-interpret ng Biblia, samantalang ang Biblia galing sa ating mga Katoliko, ating pag-aralan. Tama ba ang interpret ng mga protestante, ng mga born again sa 2:8-9 ng Efeso? Hindi. Bakit? Dahil ang tinutukoy sa 2:8-9 ng Efeso, yung gawang pansarili mo lang. Hindi yung gawang galing sa Diyos o yung gawang inutos ng Diyos. Katunayan, pag binasa natin sa GIS na pinuputol ng mga pastor, makikita na natin ang sagot. Basahin natin sa GIS. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para saan? Masamang gawa o mabuting gawa? Ano? Mabuti. Ito, mabuti. O, diba? Kaya, paano natin sasabihin na hindi kailangan ng gawa samantalang inuutos ng Biblia na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa? Ngayon, sinong mali? Yung mga pastor ng born again o yung mga apostol ni Kristo? Yung mga pastor ng born again. Bakit? Dahil isa sa self-interpretation nila, hindi na daw kailangan ng gawa. Samantalang hindi nila binabasa yung GIS. Humihinto sila sa Efeso 2:8-9 lang ayaw nila sa GIS. Bakit? Mabubulgar kasi yung sekreto niya. Nakasama ang gawa na inutos sa atin ng Diyos upang maligtas. Basahin ulit natin ng 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At yung mabuting gawa na yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil ang kautusan, ayon kay Apostol Pablo sa 3:24 ng Galacia, ang siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Therefore, ang mag-aamin sa atin kay Kristo, yung kautusan. Tanong, ano yung kautusan na yun? Mabuting gawa ba yan o hindi? Mabuting gawa. Utos na lang ng nanay mo. Huwag mo naman sabihin masama yung utos ng nanay mo di ba nila lang, kung inutusan ka ng nanay mo, chumis-twis. Konsiderado hindi mabuting gawa yun. Pero inutusan ka, bibili ka lang naman ng pansit sa tindahan. Konsideradong mabuting gawa yun. Paano ngayon yung mga born again? Hindi na sila ngayon susunod sa nanay nila. Bakit? Hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas paano yun? Ikaw, JB kasi ito bumili ka nga ng bigas, ko mama. Bakit? Kasi ang sabi ni Pastor, sa 2:8-9 ng Efeso, hindi na daw kailangan ng gawa. Hindi na ako gagawa. Ano ka pala ang bata? Pasaway ka pala batutan kita dyan. Diba? Kaya, mga kapatid, kung uunawain natin ang konteksto ng 2:8-9 ng Efeso, minis-interpret ito ng mga pastor ng born again upang palabisan hindi na daw kailangan ng gawa.
Samantalang pinuputol nila, hindi nila binabasa sa Diyos. Maliwanag? Na ano? Na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At yung mabuting gawa na yun, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos na ayon sa mga apostol sa 3:24 ng Galacia, yun ang mag-aatid sa atin kay Kristo. Therefore, mga kapatid, ang mag-aatid sa atin kay Kristo, yung kautosan, hindi yung utos, yung kautosan. At para masunod natin yung kautusan, 3:18 ng unang 1, huwag tayong iibig ng salita, ni ng di naman, kundi ng gawang katotohanan. Kaya kailangan ng gawa. Hindi yung sinasabi nila na faith alone lang, hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Kasinungalingan yun. At ang kasinungalingan, hindi galing sa Diyos yun. At hindi nasan galing sa Diyos. Dahil ayon mismo sa sulat ni Juan, na nakita at narinig na kay Kristo sa 8:44 ng 1, ang pagsisinungaling ay nasang galing sa demonyo. Eh kaya itong mga pastor na ito, nagsisinungaling ba o hindi? Nagsisinungaling. Bakit? Para makapame? Para makapame. Kaya ang tinatarget nila, yung mga kabataan Katoliko, kagaya ninyo. Bakit? Dahil tayo ang gagawin nilang kapital para sa kanilang negosyo na born again Christian. Kaya, mga kapatid, yung gawa na sinasabi sa Biblia, yun ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung hindi na kailangan nun, bakit mismo inutos ng Diyos? At isinulat mismo sa 12:13 ng Ecclesiastes na siyang katungkulan ng tao. Therefore, kaya tayo nabuhay sa mundo, para sumunod sa utos ng Diyos. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig ito'y matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. Therefore, yung katungkulan ng tao, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Tanong, yung pagsunod ba sa utos ng Diyos, mabuting gawa ba yan o hindi? Sagot. Ikaw. Mabuting gawa ba yung pagsunod sa utos ng Diyos? O ngayong mabuti, kasama ba sa kaligtasan yun? Kasama. Kaya, huwag sasabihin ng mga born again at ng mga Baptist at ng mga Pentecostal na hindi na kailangan ng mabuting gawa na ayon sa mga apostol, yun ang pagsunod sa utos ng Diyos. Na ano? 15:2 ng unang Korinto, na sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung mataganin yung iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung pananampalataya lang tayo ng pananampalataya, gaya ng ginagawa ng mga born again, gaya ng ginagawa ng mga Baptist, todas ka. Bakit? Dahil konsiderado patay ang pananampalataya natin. Eh, paano ka maliligtas nun? Eh, patay ang pananampalataya nyo. Basahin natin ang 2:26 ng Santiago. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Eh, therefore, pag sumampalataya ka lang ng sumampalataya, dahil ang itinuturo ng mga born again, hindi mo na kailangan ng gawa dahil yun ang aral nila, patay pala pananampalataya mo. Eh, tanong, maliligtas ka ba nun? Hindi. Patay ang pananampalataya mo eh. Ha? At bukod sa patay ang pananampalataya mo, nagkakasala ka pa. Eh, kaya ako nakakasiguro na itong mga pastor na ito, itong mga born again na ito, nagkakasala ng mabigat sa Diyos. Eh, bagaman tayo lahat nagkakasala, ayon sa 7:20 ng Ecclesiastes, iba pa rin yung kasalanang ikamamatay na ipinangaral ng mga apostol. Dahil sa Biblia at ayon sa tradisyon ng mga apostol, merong mortal at merong venial na kasalanan. At ang ginagawa ng mga pastor na ito ay mortal na kasalanan na siyang ika-impyerno. Eh kaya, pag umayon tayo sa kanila, ang ginagawa nila, gawain mga demonyo. Ano mangyayari sa atin? Maimpyerno tayo. Dahil kakontra sila yung ipinangaral mismo ng mga apostol na ipinasulat ng ating Panginoon Jesucristo. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. At isa doon sa isinusulat ng mga apostol, sa 2:26 ng Santiago, 4:17 ng Santiago, pag pananampalataya ka lang walang gawa, patay ang pananampalataya mo, nagkakasala kang kasalanan sa impyerno. Eh, anong sagot doon? Ay, hindi naman pwedeng wala tayong reliever dyan. Halimbawa, ikaw nagkalagnat, ano iinumin mo? May besi. Eh, pag ikaw nagugutom, ano pakainin mo? Pagkain. Alam naman kainin mo yung bangko. Ang laki-laki niya. Eh, kaya, pag patay ang pananampalataya mo, nagkakasala ka, anong gagawin mo? Eh, di yung gamot doon, basahin natin. 2:22 ng Santiago.
nakikita mo ng pananampalataya na gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Therefore, yung ikasasakdal ng pananampalataya ay yung gawa. At yung gawa, yun yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon Kristo. Kaya, pag sinabi mo, hindi na kailangan ng gawa, parang itinatagdi mo mismo yung inutos ni Kristo. Paano ka naging Kristiyano yan? Eh, kung yung kasimple-simple utos ni Kristo, hindi mo kayang sundin. Di ba? Bakit? Dahil yung gawa na yun ang kailangan natin lubusin. Kasi, para matapos na tayo, isa sa tinatanong ng mga born again at isa sa itinatanong ng mga baptist, ay kamo naman ay kanabasan ay kaliligtas ang gawa. May kumabasa ko. Papasahin natin. Sa 2:12 ng Pilipos, ganito ang ating mababasa. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyong pagsunod at di lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Therefore, yung lulubusin natin, yung gawain ng sariling pagkaligtas. Eh, paano mo sasabihin hindi kailangan ng gawa para maligtas? Samantalang inutos ng mga apostol, ipinasulat sa mga propeta, sa mga sinaunang alagad ng Diyos, na kapag wala tayong gawa, pananampalataya lang, patay ang pananampalataya natin. At nagkakasala pa tayo ng kasalanang ika-impyerno. Eh kaya, pag sumunod tayo sa mga pastor na sinasabing hindi na kailangan ng gawa para maligtas, mai-impyerno ba tayo? Hindi. Mai-impyerno. Eh bakit? Eh kakontra sila sa sinasabi ng Biblia. Therefore, konsiderado sila at mga antikristo na kalaban si Kristo, na mismo si Kristo itinatakwil. 12:48 ng wal. Ang nagtatakwil sa akin, ang sabi ni Kristo ay nagtatakwil sa aking salita. Tanong, yung binasa ko ba, salita ba ni Kristo yun o hindi? Salita. Saan ipinasulat? Sa Biblia. Eh ngayon, kinontra ng mga apostol. Antikristo ba sila o hindi? Antikristo. Di ba, bro Are? Di ba, kapatid na Bibi? Kaya, huwag tayong maniniwala, mga kapatid, doon sa mga sinasabi ng mga protestante na kontra sa ating simbahan na hindi na daw kailangan ng gawa, pananampalataya na lang. Dahil lalabas doon, kinokontra ni Kristo ang sarili niya. Bakit? Ay kasabi-sabi ni Kristo sa 3:18 ng unang 1, huwag kayong iibig ng salita, nilandi laman kundi ng gawat katotohanan. Eh ba't mag-uutos si Kristo na hindi naman pala kasama sa kaligtasan? Ang hina ng Kristo ng born again, ano? Nag-uutos ng hindi kasama sa kaligtasan. Samantalang ang Kristo ng Iglesia Katolika o nating mga Katoliko, pag nagsalita yun, absolutong kasama sa kaligtasan. Bakit? 12:49 ng 1, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung ano ang aking sasalitain. Therefore, lahat ng lumabas sa bunganga ni Kristo, utos ng Ama. Ngayong utos ng Ama, utos ng Diyos, kasama ka sa kaligtasan niya o hindi? Kasama. Kaya, sino mang pastor nagsasabi, hindi na kailangan ng gawa para maligtas? Sa demonyo. Diba? Sa demonyo. Eh bakit? Eh kakontra kayo ni Kristo eh. Kasabi-sabi na ni Kristo, kailangan ng gawa. At yun ang ikasasakdal ng pananampalataya. Kasi kayo naman ayaw nyo. Kayo na lang sa impyerno. Huwag nyo na kami idamay mga kabataan Katoliko. Bako. Diba? At isa pa sa itinuturo nila, eh yung hindi na daw nawawala ang kaligtasan. Eh ito, isa na naman itong malaking pangloloko. Eh, lahat naman tayo Katoliko, ano? Eh para maagapayan tayo, lalo ng mga kabataan tayo. Anong grade nyo? 11? 11? Ikaw? 6? 6? Ikaw? 9? Ikaw? 5? 5? Hindi nga, totoo? Ikaw? 8? Ikaw? Ikaw? 10? Ikaw? Tapos na. Ayun. Eh ako drop out. Kaya, ngayon, isa pa sa itinuturo ng mga born again na ito at ng mga baptist na ito, huwag kayong mainip ha, dahil binasa natin sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kayo di nakikinig, sapagkat kayo di sa Diyos, eh lahat naman tayo sa Diyos, di ba? Eh kaya makikinig tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, isa sa ipinangangaral nila, yung hindi na daw nawawala yung kaligtasan. O one saved, always saved. Mag-ingat kayo dito. Pag may lumapit sa inyong pastor, naku, matakot na kayo pag sinabing one save, always save. Bakit? Dahil unang-unang walang turo si Kristo ng one save, always save. Na pag tinanggap mo siya, kahit gumawa ka ng katangahan, eh ligtas ka pa rin. Mali yun.
Bakit? Dahil once na matanggap mo si Kristo, tanggapin mo ang utos ni Kristo at yun ang gawa't katotohanan na ikasasakdal ng pananampalataya, alam mong bawal magnakaw, alam mong bawal mangalunya, nangalunya ka pa rin. Ano mangyayari sa iyo? 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala ng hain natitira pa tungkol sa kasalanan. Therefore, pag tinanggap natin si Kristo, alam na natin yung utos ni Kristo, alam na natin bawal yung pangangalo niya, yung kalibugan na sinasabi sa 5:19 ng Galacia, ginawa pa rin natin. Aba, wala ng hain natitira pa tungkol sa kasalanan. Therefore, wala nang kapatawaran yun. Paano ngayon didepensahan ng mga Baptist ito na once save, always save? Samantalang mga apostol na mismo nagsasabi na inutusan ng ating Panginoon sa Kristo na na pagkatapos nating matanggap si Kristo, sinadya natin ang paggawa ng kasalanan, wala nang hain natitira pa tungkol sa kasalanan. Therefore, mismong si Kristo itatakwil ka. Basahin natin ang 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Yesu Kristo yung nasa inyo? Tinanggap mo, hindi? Tinanggap, kaya nga nasa inyo. Hindi naman sinabing sa kanila eh. Pag sinabing sa inyo, literal na tinanggap mo si Kristo. Gumawa ka ng kabalbalan. Once save, always save ba? Ligtas ka pa rin ba? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kaya si Kristo, may possibility layasan ka kapag kinontra mo at nilabag mo yung utos niya na siyang katungkulan ng tao na alam mong masama, nilabag mo pa rin, sinasadya mo, lalayasan ka ni Kristo. Ayan, kayong binabasa nila. Sa 10:28-29 ng 1, na hindi sila maagaw sa kamay ng aking ama. Tama yun. Kahit demonyo, kahit alien, kung may alien, kahit pusa, aso, daga, langaw, ipis, hindi ka maagaw sa kamay ng ama. Pero, kung ikaw mismo umuro, once save, always save pa rin ba yun? Basahin natin ng 10:38 ng Hebreo. Huwag kayong mainip mga kapatid ha, saglit na lang ito. Ito ang ating mababasa. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y umuro, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Therefore, hindi ka nga maagi sa kamay ng ama. Kahit ipis, kahit insekto, kahit demonyo, kahit gano'ng haba ang sungay niyan, hindi ka maagaw sa piling ng ama. Pero kung ikaw mismo umuro, talaga mawawala ang kaligtasan mo. Kaya ang bilin ng mga apostol, sa 2:1-8, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Hindi naman sinabi, mag-ingat kayo sa kanila. Na huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. At yung pinagpagalan, yun ang pagsunod sa utos ng Diyos na ipinangaral ni Kristo at mga apostol sa 15:2 ng 1 Korinto na na sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Sinadya mo kasalanan mo. Alam mo nang bawal magnanakaw ka. Alam mo nang bawal mangalo niyo, mag-scout zombie, nag-scout zombie ka. Kami na nakakaalam nun kung ano yung sabihin nun. Alam mo nang bawal manirador naninirador ka pa. Alam mo nang bawal manuntok nanununtok ka pa. Ligtas ka pa rin ba nun? Nandiyan na nga mismo sa konteksto Na mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. At yung pinagpagalan, yung ipinangaral ng mga apostol sa 15:2 ng 1 Korinto na sa pamamagitan na nito, ligtas kayo. Kung matagal ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. At yung mga salitang ipinangaral sa atin ng mga apostol, gaya ng sinabi natin kanina, para masunod natin sa 3:18 ng 1, huwag iibig ng salita ni hindi naman, kundi ng gawa sa totohanan. Kaya kailangan ba ng gawa para maligtas o hindi? Kailangan. Nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Nawawala. Kaya sino mang pastor nagsasabi, hindi nawawala ang kaligtasan, sa demonyo yan. Antikristo yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Bakit? Dahil ang bilin ng mga apostol, unang Tesalonica 5:22, layuan ng bawat anyo ng masama. At isa sa manifestasyon at inatukar ng masama, yung mga bulaang pastor na wala nang ginawa kundi manloko ng mga inosenteng Katoliko. Grabe kayo. 24:24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang propeta at bulaang Kristo. Bakit? Bakit sinabing bulaang Kristo? Dahil si Kristo wala namang inutos na hindi na kailangan ng gawa. Katunayan, siya mismo nagpasulat sa mga apostol na yung gawa o ang kautusan sa 15:2 ng 1 Korinto
kasama sa kaligtasan na siya dapat nating lubusin. At wala namang itinuro si Kristo na pag tinanggap mo yung aral niya, nilabag mo ng paulit-ulit, ay ligtas ka pa rin. Dahil letter for letter natin nababasa sa 10:26 ng Hebreo, wala nang hain na titira pa tungkol sa kasalanan kapag sinadya natin ang ating kasalanan. Sa makatwid, lalayasan tayo ni Kristo, lalayasan tayo ng Espiritu Santo kapag alam nating bawal yung pangangalan niya, alam nating bawal sumagot, sumagot-sagot pa rin tayo. Yun ang konsideradong mawawala ang kaligtasan natin. Kaya ang simbahan, mayroong sakramento ng kumpisal na siya namang inutos ng Diyos sa 1:9 ng unang buwan. Na kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga otorisadong obispo at mga pare na binigyan ng otorisasyon ng Diyos sa 20:28 ng gawa na pakanin ng kawan. At isa sa uri ng pagpapakanin sa kawan, sa 20:23 ng 1, yung sakramento ng reconciliation o sakramento ng kumpisal. Kaya, kailangan talaga natin magkumpisal. Na hindi naman natin maiiwasang magkasala tayo dahil lahat naman ng tao nagkakasala. Pero iba pa rin yung kasalanang ikamamatay o mortal na kasalanan na ikatatapwil natin at ikaaalis ni Kristo sa atin gaya ng itinuro ng mga apostol sa 13:5 ng 2 Korinto. At isa dun sa mabuting gawa na itinuturo ng mga apostol yung pagdalo ng misa. Yung pagtalo o laging pagsisimba. Tama? Pabasahin natin sa 10:25 ng Hebreo. Na huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kasi yung iba, nagsisimba lang tuwing birthday. Nagsisimba lang kung kailan matripan. Hindi pwede yun. Bakit? Dahil kaya naanib tayo sa Katoliko, hindi para magpainit ng puwet. Naanib tayo sa Katoliko para magpakasakdal sa pananampalataya gaya ng nasa 2:12 ng Pilipon na yun ang gawang ikaliligtas na itinuro ng mga apostol. Amen? O, amen. Ngayon gano'n sa buhay na din ginagaya ko lang. Natuwa kasi kung napanood ko kanina. Kaya tayo, bilang mga kabataan, lagi tayong dumalo ng misa. Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Dahil sa Katoliko o sa tunay na iglesia na nasa Biblia, meron tayong dapat ugaliin. At yun ang sinasabi sa 3:15 ng unang Timoteo na pagsunod sa utos ng Diyos at isa doon, yung pagdalo tuwing linggo sa misa. 27 ng gawa. At ng unang araw ng sanglinggo nang kami magkapisan at pagputol-putulin ng tinapay. Misa yun. Yan ang ginagawa sa misa. Nagpuputol-putol ng tinapay. At yung tinapay na pinagpuputol-putol, sa 26:26 ng Mateo, si Kristo mismo nag-clarify na ito ang aking katawan. Ngayon, ayon sa Catechism of the Catholic Church, we cannot receive the body of Christ if we are in a state of mortal sin. We only receive the body of Christ when we are in the state of grace. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pag-iwas sa mabibigat na kasalanan na yun ang tinatawag na mortal sin. Kaya lagi-lagi tayong mangungumpisal. 1:9 ng unang 1. Huwag tayong mahihiya kung nagnakaw tayo, kung tayo nag-scout zombie, no, Mago? Kung tayo nangagon niya, kapatid na JB, kung tayo na musong, kapatid na Jared, tayo nagsinungaling, kapatid na Jared, tayo nagmura, kapatid na Jared, walang problema sa Diyos yun. Basta't hindi mo sinasadya. Kaya lagi tayong mangumpisal, lagi tayong magsimba, kung pwede araw-araw, dahil yun nga ginagawa ng mga apostol. Pamasahin natin sa 2:46 ng gawa. At araw-araw silang nagsisimanatiling matibay at nagkakaisa sa templo at nagpuputol-putol ng tinapay. Kaya mga kapatid, may natutunan ba kayo? Meron wala? Meron. Ito, talaga Kaya pagpasensyahan nyo na, gutom na ba kayo? Hindi. Kami, gutom na Kaya tapusin na natin to, kapatid na Mago, sa huling panalangin. Ito ba? Si kapatid na RA, sa huling JB pala.